ang misyon mo? Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ng mahal na Birhen ng Guadalupe, makalangit na patrona ng Pilipinas. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ngayon. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, "Aba, puspos ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo." Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingni, maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman, at walang katapusan ang kanyang kaharian." Winika ni Maria sa anghel, "Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki." "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan, at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari." Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ang patron at protector ng mga sanggol sa sinapupunan ng ina. Marahil, ito'y nang magpakita siya kay Juan Diego noong 1531, taglay niya ang isang itim na sash na sa kanilang katutubong kultura ay tanda ng pagbubuntis. Nakakalungkot lang dahil maraming mga bata sa sinapupunan ng mga ina ang kinikitil bago pa sila isilang. Marahil ay dahil bunga sila ng pagkakasala, kapusukan, o ayaw panagutan ng nakabuntis. Kaya isang malaking kahiyan ang buhayin ang bata. Kapanalig, sa ating mabuting balita ngayon, narinig natin ang pagbabalita ng anghel tungkol sa pagbubuntis ni Maria bago pa man sila magsama ni Jose. Natakot din si Maria, ngunit sa paliwanag ng anghel ay buong tapang niyang inako ang misyong ibinigay sa kanya ng Diyos, ang maging ina ng tagapagligtas. Kapanalig, bawat batang nilikha ng Diyos ay may misyon kahit nasa sinapupunan pa. Kapag pina-abort siya at namatay, sino pa ang gaganap ng kanyang misyon dito sa lupa? Ikaw, kapanalig, ano ang misyon mo? Nagagampanan mo ba ito? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming
naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.